Nasa bahay ni Roxanne ang ate Ana niya ng gabing iyon. Karga-karga nito si Michael habang nagkukwentuhan sila. Sabay silang napatingin sa pinto nang tumunog ang doorbell. Agad namang tumayo si Sonia para pagbuksan iyon. Ate, si Kuya Martin nandito. Nanunod siyang tiningnan siya ng ate Ana niya. Good evening. Bati ni Martin nang makapasok ito. Maupo ka muna, Marty. Aniya. Umisod siya sa kanyang kinauupuan. May mga dala ako para kay Michael. Saka para sa iyo. Iniabot nito ang dalang paper bag at kahon ng cake. Nag-abala ka na naman. Nakangiting sabi niya. Iniabot niya kay Sonia ang kahon ng cake. Nakatuwaan ko lang bilhin ang mga iyan nang napadaan ako sa mall. Ay nako. Mukhang mahilig mang spoil itong si Marty. Komento ng ate Ana niya. Tumayo ito pagkatapos. Kailangan ko munang umuwi. Baka hinahanap na ako ng kuya mo, Roxanne. Tinawag nito si Sonia at ibinigay si Michael. Iakyat mo muna ang batang ito nang makapagpahinga naman kahit sandali ang ninong niya bago makipaglaro sa kanya. Nakangiting bumaling ito sa kanila ni Marty. Paano? Mauuna na ako. Good night po, ani ni Marty Dino. Inihatid pa nito ang kanyang hipag hanggang sa labas ng pinto. Akala ko, may bisita kang manliligaw. Anito pagbalik nito. Huwag mo na akong binibiro ng ganyan. Sabi ko naman sa iyo, wala sa isip ko ang ganyan sa ngayon. Hindi mo naman sila mapipigilan kung gusto ka nilang ligawan. Diba? Hindi nga. Pero iyong magsasabi sila, dun lang hindi ako papayag. Sagot niya. Kumusta ka na? I'm okay. Ang tagal mong mawala. Medyo busy lang. At saka nagkasakit ang mother ko. Hindi ako makaalis sa amin kasi lagi akong hinahanap. Ngumiti ito. Na-miss mo ba ako? Na-miss ka ni Michael. Mabilis na sabi niya. Aburido lagi nung hindi ka nagpunta rito. Talaga? Aba nakikilala na ako ng baby ko ha. Natawa siya sa sinabi nito. Parang ganoon na nga. Ano nga pala inyong dala mo sa kanya? Bumili ako ng mga baby food. Mahigit 4 months na siya, di ba? Sabi ni Mami. Magngingipin na raw iyon. Ikinukwento mo si Michael sa mami mo? Gulat na tanong niya. Oo. Excited na nga siya na makita si Michael. Sabi ko, kapag medyo malaki-laki na, isasama ko kayo. Ha? Ayaw mo ba? Hindi naman. Kaya lang, hindi ba nakakahiya naman sa mami mo? Don't worry. My mom doesn't bite. Lahat ng kaibigan naming magkakapatid, kilala niya. Sabi nito, alam mo bang excited akong pumunta rito? I missed you. Pahayag nito. I missed you and Michael. Hindi siya makakibo sa sinabi nito. Nagsasawa ka na ba sa pagpunta ko rito? Roxanne? Mabilis siyang umiling. Ayaw ko lang obligahin mo ang sarili mo na alagaan kami. Nahihiya ako sa iyo. That's comforting to know. Sandali nga pala. Ikukuha kita ng merienda. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya nito. Wag na. Busog pa naman ako. Sagot ni Marty. Magkwentuhan naman tayo. Okay. Nagkibit balikat na sabi niya. Hinihintay niyang magsalita ito muli, pero nakatitig lang ito sa kanya. Nailang tuloy siya. What? Tila nagulat naman ito nang biglang kumura. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Wala. Bakit nga? Alanganing ngumiti ito. Naisip ko lang na namimiss kita. Gusto kitang tawagan. Kaya lang nahihiya naman ako na abalahin ka. Gustong gusto ko pumunta rito.
Pero busy ako ng mga nakaraang araw. Hindi siya agad nakahuma sa mga sinabi nito. How have you been, Roxanne? I'm fine. Can I ask you something? Okay lang kung tumanggi ka. Sure. Gusto sana kitang yayain. Kayo ni na Michael at Sonia sa Sunday. Wala ako duty simula sa Sabado. Pwede ko ba kayong imbitahan mag-out of town? Ha? Saan naman? May alam akong bahay na pwedeng puntahan sa Laguna. It's near the bay. Maganda ang sunset doon. Tayong 4? Bahagyang tumango ito. Oo sana. Kung hihintayin natin ang sunset, baka gabihin tayo sa pag-uwi. Kung pwede sanang Saturday pa lang ay umalis na tayo. We can spend the weekend there. Sunday afternoon. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Sa Laguna? Malaki ang pool na naroon. Marami ring activities na pwedeng gawin. At saka, may vegetable and flower garden doon. Talaga? Tumango ito. I've arranged everything. Ang kailangan na lang natin ay pumunta roon. Okay. Just tell me how much I'm supposed to pay. Huwag mo nang isipin iyon. Umiling siya. No. Nakakahiya sa iyo. Kung ayaw mo, hindi na lang kami sasama. But it's my treat. Okay. Let's use my car para ako naman ang sasagot ng transportation natin. That will be a very uncomfortable ride. We'll use my father's Chevy. Nahiram ko na iyon sa kanya. See? Tapos ayaw mo akong magpagasolina? Kanino yung bahay na iyon? I bet sa inyo iyon. Bumuntong hininga ito. Actually, it's my house. I bought it a year ago. Kahit inaasahan niya na iyon, nasurpresa pa rin siya sa nalaman. Napaka-misteryo talaga ng pagiging low profile nito. Isa iyon sa mga bagay na hinahangaan niya rito. Basta, ako na ang bahala sa pangpapagasolina. So payag ka na? Tumango siya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Na para bang napanalunan nito ang pinakamahalagang tropeyo sa mundo. Kamusta na nga pala ang panliligaw mo kay Monica? Tanong ni Marthy kay Freddie habang nagpapatrolya sila. Ito ang nagmamaneho ng patrol car na ginagamit nila. Okay lang pare. Okay lang. Sagot nito. Mukhang nakaskor ka na ah. Parang ganoon na nga. Nakangising sagot nito. Pero hindi kay Monica. Napakunot noo siya. Ha? Ang akala ko ba? Matagal na kaming hindi nagkikita ni Monica. Masyado siyang busy. Sinagot na ba niya itong karibal mo? Hindi ko alam. Minsan lang kami nagkita at halos nagmamadali pa pag nagkamustahan. Sino ang... Saka ko na ikukwento sa iyo pare, kapag sigurado na. Ayaw kong mabulilyaso ang love life ko. Natawa na lang siya rito. Ikaw ba? Mukhang nalilibang ka na roon sa babaeng tinutulungan mo. Kapag kuwan ay sabi nito, si Roxanne? Okay lang kami. Napakabait niya. Isa pa, naaaliw ako sa anak niya pare. Kayo ni Kenya, kumusta na? Tumawag siya minsan, pero madalas mag-text. Kaya lang nauuwi na rin sa hindi pagkakaintindihan ang usapan namin. Hindi ko alam kung magkakaayos pa kami. Pero hindi ba nakaplano na ang kasal ninyo? Paano iyon? Hindi pa naman. Napag-usapan pa lang namin noon na magpapakasal kami. Hindi pa kami nakakapagpamanhangikan sa kanina. Tumango-tango lang ito. Kung sa bagay, anito. Pero pare, mukhang seryoso ka riyan kay Roxanne. Single mother iyon. I'm sure your family is expecting you to...
Nako pare, wala iyan sa isip ko. Ngayon nahihirapan na nga ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Iisipin ko pa ba ang sasabihin ng pamilya ko? Sagot niya. Siya nga pala. Hindi pa kita napapasalamatan tungkol sa pagtawag ng father mo sa ama ni Samuel. Wala iyon. Basta ikaw. At saka, may record pa naman pala talaga ang incheck na iyon mula sa pulisya hanggang sa CIDG at sa NBI. Hindi na siya guguluhin noon. Nilingon siya nito. Lalo pa sa hawak mong mga records ng file niya. Wala kang nakita at wala kang narinig. Ayaw ko sana niyang gawin iyon. Ngunit iyon lang ang paraan para matakot ang pamilyang nanggugulo kay Roxanne. Pare, sa galing mo sa computer, kung loko ka lang, dami sigurong takot sa iyo. At lagi ring may death threat na nakasunod sa akin. Inili ko nito ang sasakyan sa lugar na iniradyo sa kanila. Dito na yun. Ayan, mukhang may kagaluhan nga rino. Robbery daw at ang hawak ng hostage ang mga suspect. Dagdag niya. Kailan kaya tayo makakasali sa ganyang operation? Darating din iyon. Halika na. Kailangan natin mag-assist sa MMDA sa pag-aayos ng trapiko rino. Agad na hinanap nito ang head officer na naroroon. Papunta na sila roon nang may tumawag sa kanila. Kung hindi nga lang siguro na suot ng uniforme ng SWAT team, mahirap paniwala ang miyembro ng police force si Monica. Pwedeng-pwede itong pumasang modelo dahil sa taas nito. Napakaganda rin nito. Kaya hindi siya nagtaka noon nang malaman niyang naniligaw si Freddy rito. Pero ng mga sandaling iyon, ay kunot noong nakatingin ito sa kanila. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Tanong nito. Mag-a-assist kami sa MMDA. Kailangan daw i-detour ang mga sasakyang dumadaan dito. Sino bang commanding officer dito para makapag-report kami sa kanya? Ako. Casual na sagot nito. Kung maaari, ay mailayo ninyo agad dito ang dumadaang sasakyan. Mahirap nang may madamay pang civilian. At saka, i-clear ninyo lahat na nakapark sa paligid ng crime scene. Mag-report kayo sa akin every 40 minutes. Is that clear? Yes, ma'am. Sumaludo sila rito. Now move on. Do your job, men. Tumalima na sila. Sinigo niya si Freddy. Grabe talaga ang babaeng iyon Aniya rito. Kaya nga marami ang ilag sa kanya. Sabi naman ito, halika na, magtrabaho na tayo. Hapon nang makabalik si Marthy at Freddy sa headquarters. Nagkakaingay na ang mga tao roon habang pinapanood sa TV ang actual footage ng naganap na krimen. Patay ang 2 sa 5 magnanakaw at 3 ang nahuli. Nahahapong naupo siya sa bakanting upo ang kahoy roon. Marthy, may naghahanap sa iyo sa labas. Magandang babae. Tawag sa kanya ng kasamahang si Paul. Sino? Kenya raw. Napakunot noo siya. Anong ginagawa roon ni Kenya? Sige pare, salamat. Tumayo siya at lumabas ng pinto. Natanaw niya si Kenya na naghihintay. Nakatingin ito sa kanya habang palapit siya rino. Kenya, bakit nandito ka? Someone called me up. Nakita ka raw niya sa TV. Doon sa hostage drama kaninang umaga. Tumulong kami sa pag-aayos ng trapiko kanina. Sagot niya. Sana tumawag ka na lang. Hindi mo naman kailangan pumunta rito. But I wanted to see you. Thanks. Hindi niya maitago ang pagtataka. Sigurado ka bang walang pumilit sa iyo na pumunta rito? Don't start. Okay? Inaalam ko lang kung okay ka. And this place. Inilibot nito ang tingin sa paligid. Magulo pero mukha naman okay ka rito. I'm okay. Pwede ba tayong lumabas na?
Umiling siya. Nasa duty pa ako. Kailangan ko pang gumawa ng report. I can wait for you. Magkita na lang tayo mamaya. Tawagan mo na lang ako kapag tapos ka na. You don't have to do that. But I missed you. Gusto ko lang naman kitang makasama. Gusto niyang mapailing. He didn't know what she was playing at now. Hintayan mo na lang ako sandali sa kotse mo. Pupuntahan kita roon. I didn't bring my car. Nagpahatid lang ako rito sa driver. Napabuntong hininga siya. Kinuha niya sa bulsa ng kanyang pantalon ang susi ng sasakyan niya. Wait in my car. Kailangan ko lang tapusin ang report ko. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.